Hello mga ka-senior. Today nandito tayo ngayon sa may Manila and we're going to explore Intramuros. Alamin natin kung ano ang mga bago sa Intramuros, ano ang mga bagong attraction, ano ang mga latest development, at kung available pa rin yung day pass na pwede natin gamitin to visit some of the museums sa Intramuros. So tara, samahan niyo ako as we go around Intramuros, exploring the latest attractions and mga iba pa pwede natin makita while exploring this old city on foot. Tara na! The day pass. Ito, kompleto lahat po. Santiago, Baluarte de San Diego, nasa Manila, Museum of Intramuros, sa Disneyland po ako. Regular is 280, senior is 160. Yan. Getting the day pass. We'll be visiting 5 museum and we'll be starting with Port Santiago. Natatakan ng ating parang passport pala siya. Ayun, parang passport natatakan. Diba? One day lang yung pwedeng gamitin. Okay, thank you. Siya between 1590 to 1593. Port Santiago. Yung Guadalupe Volcanic Rock, yung sa Guadalupe doon, sinasakyan natin. Yung bato na yan, doon galing yan. So lahat ng batong ginamit dyan ay galing Guadalupe. So, na ano siya, sinasakay sa bangka, Pasko, para madala dito. Okasyon, no? Kasing tanda mo. Nila, Plaza Moriones. Nung araw na walang mga buildings dyan, kita dapat dyan yung ano, yung harapan nito dapat ng Manila Cathedral. Kasi marami na mga building, oh. Mga bagong building. So tayo sa Baluarte de San Francisco Javier. Clark. Ito ang may bagong kapilya dyan eh. Ito yung ano, yung Club Intramuros, yung clubhouse ng golf course. Ano yun si? Ano yung mga nag-golf po? Ito yung ano, yung kampo ng mga Amerikano. Pero ruins na yan eh. Maraming kinulong dyan ang mga... Diyan yata kinulong si Quirino. Naging kulungan during the Japanese time. So, binombang maigi yan. So nakikita mo yung mga tama ng bala. Tayo sa taas. Bira ang akitin to eh. And then, yung pa rin yung Intramuros, yung mga nag-golf. Driving range. Okay. Bababa tayo dito. Doon na tayo sa harap ng ano. Sa harap na. Ito na yung ano. Yung part pa rin ng moat yan. Yung defense.
Entrance ng Port Santiago. Andoon. Optional na hindi tinapat doon sa entrance itong bridge na to. Dahil doon sa ano na yon, doon nagbabantay kung sino yung mga dadaan. Yun doon. Doon sa ano na yun. Nandoon yung nakatutok dito. Kung kaya hindi siya dinaretso. Dapat siya, diba bridge dito ilagay sa gitna. Dito yung ilagay sa tabi. Entrance ng Port Santiago. Sinira yan during World War II. So, kapiraso na lang yung original niyan. Diyan sa harapan na yan, diyan yung may pinasok na tangke dyan. Tayo. Ano nakalagay? Oo, parang ni-restore lang pala lahat. Oo. Yan yung moat and bridge. So ito actually, building ito. Meron malaking building dyan sa taas. Ito yung nawala na. So ito yung parang receiving area. And then papunta na tayo sa Plaza Armas. Maganda pa rin naman siya. Pasok tayo sa Museum ni Jose Rizal. May mga ruins yan. Maganda yung statue ni Rizal yan. Dito tayo sa damba ng Rizal. Ito yung ano may monument sa Hamtic Antique yung pinuntahan natin, si General Leandro Pulion. Shoutout sa mga taga Antique. Kung bukas na ang Museum ni Sir Rizal. Katatapos lang natin sa museum, bawal ang camera doon. So ngayon naglalakad tayo, bababa ulit tayo. Ang Monument ni Rizal. At sa kanan, ang Raha Sulaiman Theater. Diyan dati nagpapalabas ang PETA. Okay, diretso tayo dito. Postigo de Señora Soledad. Pero yung last day ni Jose Rizal, dito siya kinulong. Ito yung last day niya, dito siya piniit. Dito siya nagbula, palakad, papuntang Luneta. Yan. Sa may dulo ng Raha Sulaiman. Postigo is labasan, papuntang Pasig River. Oh, yan. Ito. Yan, papalabas ng Pasig River. Yung bagong bridge. Ano? Kung bakit maraming tama ng bala. Yung babarilin, pinatatayo dyan. Tapos, yung pinatatayo sa portion na to. And then, babarilin siya. Dito. The White Cross.
Okay. Ito yung mga sa mga victims. Dungeon. So, hindi na tayo papasok. Takot yung kasama ko. Ano lang naman, may kakausap sa'yo habang naglalakad. Pero hindi sila to. Hindi tayo papasok dyan. Ayun yung dungeon kung saan kinulong maraming prisoner. At natagpon sila in tail end ng World War II. So, karamihan sa kanila yung namatay dyan sa loob. Hindi na natin papasukin. Natatakot yung kasama ko. Santa Barbara. Ayun yung mga. Ayun yung mga. Ayun yung mga simbahan sa loob. May 7 simbahan dito, 2 na lang ang natira. Dito sa loob ng Intramuros. Oo. Bumaba na po. Oh no, ayaw mo? Maliwanag naman po, may mga Tara. Maliwanag pa, kuya? Oo. Opo. Tayo dito. Sa dungeon. Maganda naman, no? Ayan, museum din siya. Nandali lang, kuya. Hawak lang po. Okay. Project. Dati may daan dito eh. Sinarado na nila, sir. Ah. Mga Lego. Ito. Dito nag-iikot ang mga Guardia Civil. So katulad yan, diyan nagbabantay ang Guardia Civil, maglalakad siya dito, pero pag mainit, papasok siya dito. Diyan siya pumapasok. Patrol ang Guardia Civil, dito sila maglalakad. Pabalik-balik sila dyan, nakatingin sila sa Pasig River, kung merong aatake. So ito yung kanilang lakaran. Sabi nga natin, ang batong ito ay Guadalupe Stone na galing sa Guadalupe na binaba dyan using that river, Pasig River. So malalapad yan. Maraming hanggang sa maubos yung Guadalupe rock na yon, karamihan din ginamit sa mga simbahan at iba pa mga structure, lumang structure. So ito yung ano, Raso Layman. May mga bagong building dito sa Pasig River. Nasa kan natin ang Intramuros Binondo Bridge. Yan o. Yan. Dito tayo bababa sa kanan. Yan. Yan. No, ang lalaki na. Ilang years na yun? Yung mga 50 years na yan. No? Kasi ikot mo? Oo. I think yun ay si Jose Manalo. Ayun. Dito tayo sa harap ng Manila Cathedral. May mga kalesa dito na pwedeng i-renta. Meron naman sila rate. So,
There's no divorce. Manila Cathedral. Palasyo de Gobernadorcillo. Diyan naging residence dati ng gobernador, silyo ng during the Spanish time. So bago tinayo ang Manila City Hall, yung head ng Manila ay dyan na stay. Ngayon, ano na siya ngayon is actually Comelec building na siya. At sa harap na yun, ginagawa na yung kalsada, nilalagyan na ng bricks. So, magiging pedestrian friendly na ang portion na to. So tara, lakarin natin kung hanggang saan na yung bricks ng Intramuros. Yan o, tinatapos na. Konti na lang pala. Ito na lang portion na to. Ito na lang portion na to. And then, dire-diretso na. Bricks na siya ngayon. So, maybe in 1 month's time, kumpleto na tong pagsasaayos ng kalsada na ito. So, ganyan lang oh. Parang talagang Spanish style. Patatapos na kuya. Mga ilang araw na lang. Madami pa kuya? Hindi, buong palibot yata gagawin nila. Ito na. Narinig niyo ano. Kalimbang ng tapos na ang 9 to 10 mass. So, ang Manila Cathedral ay isa sa may pinakamagandang bells. Pero yung bells na yan, computerized na yan. Hindi na taong humahatak yan. So, nakaprogram na lang siya. Computerized siya, nakaprogram na siya. Kaya iba yung timpla ng bell, hindi manual. So, ito pa rin sa kaliwa natin ang Manila Cathedral. So, kinakapture natin yung tunog ng bells. Yan, no? Parang ano? Ha? Hindi, ito. Nagre-reflect na siya. Nagre-reflect siya. Okay. Lakad-lakad lang tayo. Nakakatuwa at ano siya? Ito lang linya nito. Pedestrian friendly ito. Hanggang doon sa may Puerto Real. Oo. So, ang daming namamasyal. Pati mga madre namamasyal. Nag-day off ang mga madre. Okay. Pupunta naman tayo sa ating next museum. Dito sa kanan. Anda Street. Next destination natin ang Museo de Intramuros. Ito yung dating St. Ignacio Church. Yan. May replica sa likod. So, papasok tayo dito. Sa loob na tayo ng Museo de Intramuros. Ang ganda niya. Ang daming bago. Koleksyon ng simbahan. Old structure ng San Ignacio Church. Yan.
Ito yung Arueda. Yung salit na bell, napaikot. Ito yung mga hinging. Mga chalice. Goblets. Na ginagamit sa pagmimisa. May mga tawag pala dyan sa altar, arco, gradas. Yan ang mga tawag. Panels ng altar. Oh. Ganito ka-intricate yung design. Paano yung pausok? Nakasabit yan dati sa taas ng ceiling. So wala nga nakasulat. Precision. Lazuela de San Isabel. Naman tayo. Punta tayo dito. Ay, nakakatuwa, may mga batang naka-costume. Ano yun? Memory. Teka nga, Dito na tayo ngayon. Itong kalsada na to tuwing weekend, Mercadillo. Marami tayong matitikman na masasarap na pagkain dito. Maraming pwedeng bilhin dito. Yan o. Milkshake. Milkshake. Takoyaki. Shawarma. Strawberry. Nandito na tayo sa harap ng San Agustin. So before going to San Agustin, pasok na tayo sa next museum natin, ang Casa Manila. Hindi mo ba nakapasok dito? So, ang ganda dito, ito yung bamboo bike. Ito yung mga bike na gawa sa bamboo. Kawayan. Bambay. So you can book a tour here. Yan.
Pasok tayo sa Casa Manila. Ha? Sasabi mo lang siya parang Ito yung mga study na San Tesuelo. Ang ganda naman. Mga books. Ito yung receiving area. May grand piano. So, tour. Coffee shops, antique shop. So, ginagawa, nilinis na itong ano, San Agustin Church, bawal ng pumarada dito. And then sa harap na ito, nandiyan yung UNESCO World Heritage Site marker, hindi pa ino-open. A marriage release the Romay Sanjay of 2785 Marconi Subdivision, Barangay Silangan, Road 3, Palawan, Laguna. Her parents are Now bow down your heads and pray for God's blessing. Christ, our Lord. Amen. And may the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Trip ng mga Ayala. So, Jacobo Sobel, Ayala, Don Antonio de Ayala. This is the trip of Ayala.
rin ang ating lakad. Lakad ng lakad. Yan, mga original gate. So, yung kwartel, Philippine Constabulary. Yung nasa harapan natin. And then from here, Barracks of the Philippine Constabulary. Oo. Ang dami tao sa loob eh. Ba't maraming motor? Dito naman tayo. Papunta tayong Baluarte de San Diego. Meron parang activity. Santa Lucia, Beatrio de Compañía de Jesus. So, dito tayo sa Baluarte de San Jose. Oh. Okay. Ano meron? Dito tayo papasok. Okay. Baluarte de San Diego. Tara. Pabili nga kuya. Ano itong Avocado. itong Mango. kombinasyon? Kombinasyon. Sa apat ay 4. Tunay bang abukado yan? Yes po. Dalawang po. Wala ba sa apa? Wala akong pambayad ng dalawang po. Tapos, avocado at mango flavor. 40 pesos dito sa harap na Baluarte. Tama po. Andito na tayo sa Baluarte de San Diego. Nakakit tayo doon sa taas. May fountain pa. Labi natin ang story ng Baluarte de San Diego. Ang sabi dito, this is the oldest stone fort in Manila, first constructed sa tower, na story de following the descent of Jesus Antonio. From 1586 to 1587. Saan? Tagal na pala ito. Okay, akit tayo dito. Akit tayo sa Baluarte. Ay mo, yan o. Yan yung Baluarte. Yung detalye ng Baluarte. Dati siyang mataas na tower. Kaso nawala ng ibang upper portion. Yun na lang yung natira. Mason loob na yan. Yan o. Parang mga maze. Yung mga kwarto-kwarto. Yung circular maze. So, ayun yung makapal na wall ng original wall ng Intramuros. Then, akit tayo dito. Nasa harapan natin ang Manila Hotel. Then, akit tayo dito. Tingnan natin. May magandang view dito. Diba? Ang ganda ng view ng Manila from here. Ito yung view from here. Ayun yung Rizal Park, ang bandera. At yan yung Manila. So, ito yung Baluarte de San Diego.
kulungan ng mga Guardia Civil. Yan, luma-luma na siya. Oh. Mga bato ng araw. Yan, walang, ito yung mga original. Mga walang adobe siya na pinagpatong. Pero walang simento. At walang ano, yung bakal sa loob. Sinisingitan lang ng tisang gano'n. Yung mga ganda mga bonsai, ha. Kanino kaya itong bonsai na to? Ang ganda, oh. Ang ganda ng mga bonsai. Nakalabas na tayo ng Baluarte and then on to our next destination. Sa Memoralia, may papasukin tayo dito. Yung first time kong mapapasok to. Nilagay ito during Second World War. So nakaharap siya dito sa Manila. Naglalakad na tayo sa Memoralia. Kaliwa natin ang pamantasan ng Luzon ng Manila. Ang bala, oh. Kanyon. Yan, oh. Ang daming butas, oh. Ano naman ako sa'yo? Ano yung tama? Ano yan? Itong portion na to. Ito yung pamantasan ng lungsod ng Maynila. Dito yan sa may Bukana, sa may Puerto Real entrance. And then, napansin nyo, itong portion na to, pedestrian friendly na siya. Yan, no? Kompleto na yung pag-upsize ng kalsada. Ito yung Department of Labor and Dole. Dami ng mga tourist buses. Ang daming turista ngayon dito sa Intramuros. At na-appreciate nila ang magandang kasaysayan ng Manila, particularly dito sa Intramuros area. Lakad-lakad na tayo. Be aware of pickpocketers and The bulletin. And then sa kanan yung ano. Yan inaano yung mga newspaper. Diyan lumalabas. Dati no, busy yan. Natin yung ano, Manila Bulletin. Dating simbahan ng San Nicolas. Dati yata San Nicolas de Tolentino. Yata yun. And then may another church doon sa Mapua. Ayun yung mga nawalang simbahan during the World War II. Kaya pwede tayo maglakad dyan eh. Oo, doon sa may Letran. Paper, meron coffee shop dyan eh. Paper plus cup. Yan o. Tuloy-tuloy pa rin ang ating paglalakad. So, bibihira na mga sasakyan dito dahil walkable na talaga ang Intramuros. At saka pro one way na dito doon sa magdadalang sasakyan. Ang daming binabago. Ito yung Baylip. Shout out kay Paulo
Paolo Berna, shout out sa'yo. Hindi siya nag-birthday. Rad dito ka raw nag-birthday, sabi ng nanay mo. Pero hindi niya sinama ang nanay. Pero hindi mo sinama ang nanay. Ang istorya ng Bailey, pala mo. Ang Lyceum of the Philippines is owned by Laurel. Ito yung kanilang pinaka-hotel at saka ano. So, ang Laurel sa English ay Bailey. So, naandito na tayo sa tapat ng Mapua. Again, may dati ring simbahan sa loob nito. Kasama sa mga nasira during World War II. Mapua. And then sa makanan, pag araw na eskwelahan, maraming masasarap na kainan yan. Pero yan dati mga kwadra yan ng mga kabayo. Oh, Lyceum. Ito yung Lyceum of the Philippines. Ayun yung mga kainan. Kaya Jose P. Laurel Building. Pahinga muna tayo sa McDo. Yan ang Puerto de Parian. Yan yung dating tirahan ng mga Incheck noong panahon ng Kastila. Diyan sila pinatira muna. Ang iba doon sa kabila, sa Binondok. Mountainous area kaya Binondo. Mga Starbucks dito. This used to be the Chronicle building. So ito yung parang Herald, Philippine Herald building pala. So may Starbucks. Ha? Sabi sa'yo, magpahinga muna tayo dyan. So, nagutom kami. Dito kami inabutan ng gutom sa may 7-Eleven, malapit sa Tetran. Nakaapat na misino tayo. Isa na lang. Kain muna tayo. Lunch lang sa 7-Eleven. Andito tayo sa may likod ng Letran. Na andito raw yung Distilleria Limtuaco. Hanapin natin. Yun ang ating last museum for the day. Ganon. Museum natin, Distilleria Limtuaco. Dito tayo. Yan. Museum. Distilleria dito ako. Established in 1852. Dito tayo. For 100 pesos. Gusto mo tignan? Hindi naman kami nainom po. This way na lang po. Okay. Dito tayo. Ayun yung ano. Kami mga guys. May gilingan ng ano. Ito yung gilingan ng tubo. Saan? Oo. Distillery. Ito. Yung shock tong sinasabi mo. Yan o.
Finally, kumpleto na ang ating one-day pass ng Intramuros. May tatak na ang ating passport. Hello again mga kasingar. Nakumpleto natin ang ating 5 museums dito sa Intramuros using the one-day pass na nabili natin sa Port Santiago. Available naman siya. It's very convenient dahil you're going to visit Port Santiago and then Museo de Intramuros, Casa Manila, Baluarte de San Diego, and ang pinakahuli natin si Silerel Intuaco. Very very reasonably priced kasi dahil binayaran ng kapag regular is 280 pesos, pag senior citizen na katulad natin 160. Imagine niyo yun, instead of paying 75 kada entrance, 100 silang mabayaran nyo for 5 places. We are also very happy na nakikita natin na Intramuros ay punong-puno ng mga turista ngayon. Maraming foreign tourists na pumupunta dito at nakita din natin ng mga improvements na ginagawa. It's now becoming more pedestrian friendly, maging careless ng certain portions ng Intramuros. Napakaganda dito dahil dapat naman talaga lakarin lang natin ng Intramuros para ma-enjoy natin ng mga lumang buildings. Napakayaman sa history ng lugar na ito at para doon sa gustong mag-ikot, siguro in one day, ang dami nyo na mapupuntahan sa Intramuros. So with that, siguro tapusin na natin ang vlog natin ngayong araw na ito. I'd like to thank you very much for watching this vlog. Travel while you can. Until our next vlog, see you soon. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Diba?